Start the day. Okay. Hi, Pearl. Hello. Can you give brief introduction to yourself? Paano ka nag-start sa showbiz until ma-reach mo yung journey mo ngayon? Nag-start ako, ang tagal na, way back 2013 I think, with Star Magic. Naging Star Magic artist ako for I think 3 years then. And then, nag-beauty pageant. I joined Miss Global Philippines and I am your Miss Global Philippines 2018. And I also joined Miss Universe 2023 and where I represented Quezon City. And what was the second question? Ano yung mga pinagdaanan mo nung before? Marami ka bang audition na? Yan naman. Parang lahat naman kami, madami talagang pagdadaan ng auditions. And then, sino yung mga kabatch mo dati sa Star Magic? Well, sa Star Magic, si Hope. Liza Soberano. Yan, lagi kong katabi sa workshops yan. And si Corinne Medina, Geniel Krishnan. And then from PBB, yan yung mga kabatch ko. And then now, ano yung current projects mo? Current projects ko under MQuest and TV5. So, more on microdrama series. Yun kasi yung nauuso ngayon, di ba? Yung mga vertical series. And then, based dun sa mga journey na pinagdaanan mo, ano yung mga natutunan mo na na-apply mo na ngayon? Well, siguro yung parang natutunan ko na pag mas love mo pala yung craft mo, like acting, hindi mo lang siya parang basta-basta gagawin for the sake of, sabihin natin, fame, gusto mo lang makilala. You're doing it because you really love doing it. So parang ganun yung sa akin na nung nabigyan ako ng break again ng TV5, sabi ko, okay, mahal ko pala talaga ang acting. Kasi every role na binibigay nila sa akin, inaaral ko siya, ganun. Siyempre, pinapangalanan ka na rin ngayon ng Empress na bida kontra bida queen ng TV5. So, how was it? Actually, nagulat ako eh. Wala akong idea kasi nung nabansagan akong ganyan. It was during our promo for ICU nung tinawag nila akong bida kontra bida queen. Siyempre, grateful na na-acknowledge ka na gano'n, na possible kang maging bida and at the same time, kontra bida. So, pasabog ka rin kasi rin sa trailer na yun, no? Nung ICU, oh my gosh, sabi nga daw nila. So, meron ka bang mga natutunan din from ICU na binibitbit mo na rin dito sa mga bago mong ginagawa mga projects? Oo naman, kasi I worked with some veteran actors like Dimples Romana, Joa Embascon, Cedric Juan, mga award-winning actors pa to. Zion Cruz, Mama Glenda. So, yun lang. Actually, inaaral ko. Not inaaral, parang pinapanood ko sila kung paano sila umarte. So, parang from there, natututo ka na, so ganun pala yung nuance. So, pero syempre, hindi ka doon. You have to make your parang own trademark when it comes to that. So, one time nabanggit mo rin na favorite mong, gusto mong maging leading man si Enrique Hill. So, kung bibigyan ka rin ng chance with Enrique Hill, anong klaseng pelikula yung gusto mong gawin with him? Siguro with Enrique Hill, siguro rom-com. Yun, kasi parang gusto ko siyang maging jowa. Kahit sa series man lang. Kasi crush ko naman yun. Hindi po ako ibabash. Ano ba mga criteria ni Ano ba ang criteria talaga ni Pearl para sa mga leading man? Leading man? Siyempre, unang-una dapat magaling umarte naman. Wow ka, kala mo naman talaga kagaling. Well, honestly, yeah. Magaling siyang effective actor. And syempre good looking. Ganyan. And siguro someone na magiging, eto kasi mahirap to eh, yung parang magiging compatible mo. Syempre sila naman ang mamimili. Not you, right? So someone na parang madaling rin makatrabaho. So, kanina nabanggit mo rin na you came from a beauty pageant, no? And then, sa pag-artista, may differences, malaking differences ng dalawa na yon, ng industry na yon. Meron ka ba mga natututunan from beauty pageant na binibitbit mo rin sa pag-artista? Well, siguro, parehas lang exposed din. Parang ibang industry lang, parehas nasa limelight. Siguro, mas marami ka lang kailangan
parang, let's say, pakisamahan ba sa beauty pageant. Unlike sa showbiz, na same production nga lang din minsan yung mga makakatrabaho mo eh. Sunod-sunod na rin yung mga ginagawa mo rin sa streaming platform like Dashflix and Signal Play. Meron ka bang mga ideas na ibibigay rin sa amin ng mga upcoming projects mo pa? Well, ako kasi yung tipo ng tao na if hindi pa siya nagsa-start, I don't really announce it kasi naniniwala ako. I'm very spiritual. So, naniniwala ako na baka ma-jinx, ma-evil eye, that's the term na ginagamit nila. So, as much as possible, pinopost ko na lang like first day of shooting, look test. Minsan nga kahit look test na, nabubugs pa eh. So, abangan nyo na lang. Ako naman pa, parang yung stay niyo po sa showbiz is very, short pa po, no? Pero, Short? I mean, Since hindi 2013? Okay. Yung sa pagkaano niyo po, paggawa ng pagkuha Yeah. sa inyo, yes. Pero kayo, binabansagan na kayong kontra, bida, and bida queen ng TV. How does it feel, bro? Na parang nandun na kayo sa point na... Actually, hindi ako makapaniwala na may bansag ng ganun kabilis nga. Kasi usually, parang for me, yung mga nababansagan ng ganun, yung talagang, alam mo yung matagal na, sunod-sunod na rin, ganyan. So siguro kasi din, well, sila naman ang nagbansag nun, so sila nakakakita nun. Yun. Ano pong dream project? Dream project ko, ano po bang heavy drama. Kasi parang nagawa ko na thriller, comedy, rom-com, may mga nagawa na heavy drama. Parang yun yung gusto kong i-explore. And sino pong mga artista yung mga gusto nyo pang makatrabaho? Yung na-mention ko nga kay Mama Mark, sila Miss Maricel Soriano, Judy Ann Santos, Don Zulueta, Jean Garcia, John Arcilia. Oh my gosh, I'm such a fan. Meron ka ba na tuwing may gagawin kang pelikula na ina-achieve mo na eto ganitong acting yung gusto ko ma-achieve eh? Parang hindi naman pwede yung ganun kasi it depends pa rin sa character mo kung anong kailangan mong ibigay. Actually, not i-achieve eh. Kung anong character yung kailangan mong i-embody at gawin at may isabuhay dun sa kailangan nila. Siyempre may mga, pag artista ka, hindi mo may iwasan, may mga issues rin at mga chismis. So, paano mo hinahandle yung mga ganon? Paano mo siya hinahandle? Kasi, for example, banggitin ko na rin, yung napapabalita na relationship with Paolo Conte. What? wait lang. Ba't may relationship? Yeah. So, paano ko hinahandle yun? Ano? Paano mo Una, wala kaming relationship. Yeah, okay. Friend lang siya talaga. He's a good friend of mine. And pangalawa, siguro, nung na-experience ko ngayong bashing, una kong tinawagan yung manager ko, si Tyrone. Ano ba ito? May mga nang babash na sa akin. Tapos, instead of him consoling me, natawa talaga ako. Silang dalawa ni Sir Jeff. Kinongratulate pa nila ako. Congratulations, may bashers ka na. So sabi ko, ganun pala yun. Ibig sabihin, may engagement ka na. Ganun. So, hello po. So, yun, hina-handle ko siya by not reading or engaging. As much as possible, kung iba-block ko nga agad. Buti na lang may block button. Ang bilis ko mag-ganon. Ano yung pinaka-worst na bash na na-encounter mo? Kwento ko ba yung nag-email? Grabe, may nag-email sa akin, bina-blackmail niya ako, na sabi niya, this is very funny sabi niya, I'm gonna ruin your reputation, ganon-ganon, na pag hindi ko daw binigay yung money na gusto niya, parang iba-blackmail niya daw, kung may gagawin daw siya, i-message daw yung mga kilalang platforms kung saan ako pwedeng ma-feature, ganyan-ganyan. So, yun, nakakatawa yun talaga. And hindi pa siya tapos, pati sa personal number ko. So, sabi ko kay Sir Ty, ay, kilala ko to.
nasa circle ko to. Kasi ba't alam niya yung number ko? Nireplyan mo siya. Sabi ko, go. Kilala mo ako, ma. Sabi ko, go. Sabi ko, that's a leverage for me. Ayun. Main body ng bida kontra bida. Oo. Sabi ko, ayaw pa niyan Bida. tumigil. Sabi niya, matapang ka. Sabi ko, okay. Kung dyan ka masaya, gawin mo. Inasabi ko sa kanya. And then yun na nga, doon ko tinawagan yung mga managers ko. So, tawan-tawa ako kasi first time ko maka-experience ng gano'n na to the point na sad ako. Pero nung kinongratulate nila ako, ayun, parang nabalik naman agad yung mood ko, di ba? Nakakabida kontra bida. Charot. Usaping projects naman po, was there ever a time na may tinanggihan po kayong project? Meron. Kasi hindi ako, sabi ko ba? Don't mention that. Okay. Hindi ako comfortable gawin yung project na yun. So, pwede naman, actually, kinonsult ko pa siya sa ilang director friends, kay Sir Tyrone, kay Sir Jeff, and kay Ate Dimples din. Anong genre? Sexy ba? Sexy siya, pero, I mean, I can do that. Pero wag naman yung, like, yung super... Limitations, no? Well, syempre, walang nudity as much as possible. And, nakailang as much as possible na ba? Nabilang niyo ba? Ayun. Nudity and siguro, ano bang pwedeng Basta, hindi lang makakasira. Yung, Image. yeah. Tapos yung hindi ka parang matitake advantage din. So, how do you see yourself 5 years from now? Kasi you're starting... Ano ba ito? Beauty started- pageant? You started kasi your career since 2013. Oo. Pero mas umaarangkada talaga ngayong taon yung career mo eh. So, how do you see yourself na 5 years from now? Siguro 5 years from now, kilala na talaga si Pearl Gonzalez sa pag-arte. Yan, na-acknowledge pa siya and mas umuusbong at dumadami yung mga projects. Yun talaga yung goal ko eh. Kaya nag-focus din talaga ako. Alam mo, hindi ka nag-love life kasi nag-focus ka sa trabaho. And I think I'm doing the right thing naman kasi sunod-sunod din talaga. So 5 years from now, siguro successful in what I do. Yan. May mga nanliligaw rin ba sa'yo from the showbiz? Too many to mention. Ako sabi na naman Parang- mo yan ha. Parang, Blind item. meron naman, pero kinakaibigan ko na lang sila eh. Parang kasi ngayon talaga hindi siya yung focus. Parang least talaga siya ng priority ko. Kasi it used to be parang before number 1 priority ko, kaya nawala din ako sa eksena for years. And then now, nung mas This is her second chance na. So, parang comeback. kumbaga, sinadya na maganda yung naging blessing sa kanya. So, ganun pala yun. Parang you have to choose. Some people, they're blessed to have both. Some people, kailangan mamili ka lang. So, this time, I chose my career. And thank God, aligned naman lahat, even my prayers. Alam mo pa, talagang madasalin talaga ako. So, nakakatawa na lahat ng mga prayers ko. And sabi ko nga, I'm spiritual. Yung lahat ng mga manifestations ko, nangyayari siya. BTS mo ng birth ko. Pero may chance ba na bumalik ka into pageantry, sumali ulit, habang nagsushowbiz ka? Well, gusto nilang sumali pa ako sa isang pageant. Pero kasi, parang, sabi Parang ko nga, may ina-ay ka bang title pa, nakunin ka na? meron, pero parang, that was like, last year siguro, nung bumalik na ako sa trabaho ngayon, parang mas gusto ko na siyang mag-focus na lang dito. Kasi the more na natututo ako, the more na mas gusto kong parang mag-swimming. Am I saying the right term? Dito sa industry na to. Meron yung natutunan mo na despite yung mga nangyari sa'yo, na nagkaroon ka na ulit ng second chance? Hindi ko sasayangin. Never. So, kaya nga, kumbaga yung
tiwala din na binibigay sa akin ng TV5 and ng MQuest. Talagang iniingatan ko din. Kasi I'm not just doing this for myself, I'm doing this for my entire management, diba? Kasi ang daming taong naniniwala sa comeback mo, diba? Before kasi dumating sa point na naging frustrated actress na ako, parang, pass ko pa ba to? Pero ngayon hindi na, parang naniniwala na ako na this is for me kasi may mga taong naniniwala na para sa'yo din talaga to. Diba? Bida kontra bida queen nga, may mga ganun pa. So inaakap mo na yung title na yan? Well, nagjo-joke nga ako kanina. Sabi ko parang maganda siya in fairness, pero parang bipolar. Tapos sabi ko, ay no offense man po kasi lagyan niya pa talaga ng queen. So parang joke-joke lang po ito. Yun. Sa comeback mo ba, at saan mo pa gusto makilala si Pearl Gonzalez? Ay, makilala namin si Pearl Gonzalez. Saan, ano ba? Makilala siya na hindi lang siya parang actress. Mabuti din siyang tao, kaibigan. I mean, hindi ko tinataas yung bangko ko. Ang dami ko nang nakatrabaho. So far naman, lahat ka-close ko. Lahat nga, love ko talaga eh. And siguro makilala din na parang huwag kang susuko talaga din sa dream mo. Kumbaga tama ka timing din. And you have to align yourself with what you really want. Because if contradicting sa gusto mo, sa dasal mo, hindi talaga mangyayari sa'yo. So ako talaga, grabe yung paniniwala ko na this time para sa akin. So, Then yung advice from a celebrity na parang natutunan mo, yung parang favorite mo, na ma-apply mo siya to your career. Alam mo, I really love Ate Dimples. I learned a lot of wisdoms and advices from her during nung sinushoot namin yung ICU. So if there's one thing I've learned sa sinabi niya is hindi daw siya kumbaga, di ba, syempre hindi maiiwasan yung chismis minsan sa prod. Yung mga ganyan-ganyan, di ba? Mga chismis sa buhay ng mga co-artists or iba pang kung sino mang tao dyan. Sabi niya, parang sa tagal niya sa industry, never siyang nag-engage sa mga ganun. Because for her, it's bad luck. Parang bad juju. So, yun din yung natutunan ko na meron ngang one time hindi ko nasasabihin kung sinong mga artista to. Etong prod na to, so standby area, ganyan. They were talking shit about other artists na nakasama nila. So sabi ko, eto pala yung sinasabi ni Ate Dims na you don't engage. Kasi ang bad vibes talaga. Sabi ko nga sa assistant ko, tingnan mo, paglabas natin tayo pinag-uusapan ng mga yan. Ganon. So talagang pagtrabaho, focus ka sa trabaho mo, huwag mo nang pag-usapan yung buhay ng ibang tao. Kasi sino ba namang perfect? Wala namang perfect. Ikaw ba, Pearl, may chismis ba sa'yo na parang ano ba tawag dito? Tinanggi mo na hindi totoo, pero chinichismis ka nila. Parang misconception. Ayun, yung kakasabi lang kanina na may relationship daw kami with Paolo Contis. Pero saan sa sarili mo? Saan ba nanggaling yung chika na yun? Hindi ko alam saan ba nanggaling yun. Ay, Ana. Nakita yata kayo magkasama. Ana, ay yung headline today. Ay, wag na natin siya Kaya sa personal mo, sa issue sa sarili. Dinenay ko? Ano mag-dinenay? Nag-issue yung manager ko. Ang dami ba? Joke. Parang... Wala naman. Kaya rin ako wala. Parang wala naman. Oo, parang wala pa naman. Wala pa naman. Parang gusto ko Parang magkakaroon. Bigyan nyo kami. Yung kay Mark na lang. Charot. Well, alam mo, meron pa pala isang advice from Ate Dim. Sabi niya sometimes, okay, again, no offense meant po sa mga baka may mga matamaan akong tao mo sa gasaan. Sabi niya, if meron ka daw publicity sometimes, whether it's good or bad, nagre-reflect daw yan sa kung paano ka pinalaki sa bahay mo. So, kung kaya mo iwasan, magkaroon ng bad iwasan mo. Pero hindi natin may iwasan minsan kasi may mga gagawa talaga ng mga
Lalo na ngayon kasi na unti-unti rin na gumagawa ka na rin ng pangalan. Kaya nagpapatuloy talaga ang paggawa ng mga kwento patungkol sa'yo. Naku, merong mga lalabas pa dyan talaga, I'm sure. Pero ang goal is mag-focus sa work. Sa ngayon, saan ka abala? At ano ba yung mga upcoming projects din? Ngayon, kakatapos lang namin i-shoot yung Boys Love Triangle series na produce ng MQuest and ng Whitespace. So, actually, I'm waiting 6 PM yung release ng trailer today. And so far, meron na ba tayong... Ay, bawal pa i-mention talaga eh. You cannot disclose it yet. So, pero meron mga upcoming projects. Yeah, I heard there's a serye and a movie gagawin. So, pero more on na bida kontrabida na ba yung Naku, tatanggapin parang ng mga role? Kasi yun nga yung parang tagline. yeah, ganon. Pero alam mo, mas love ko maging kontrabida. Na-enjoy mo? Yeah, na-enjoy ko siya. Anong mas enjoy mo bilang kontrabida? Yung tumatalak, nananakit, o nagtataray lang? Hindi, yung parang plot twist kung bakit siya yung kontrabida. Yun, oo. So, ayaw yung mga kasampal. Ayoko nga nananakit eh. Oh my gosh. Talagang, alam mo yung meron akong mga nasasampal before. Nakikita ko na sa mukha nila, kinakabahan na sila. Sabi ko, wait lang, huwag ka munang kabahan, hindi naman kita sasampalin, i-jerk mo lang na gano'n. Yung mga alam mo na yung mga, hindi pa nila alam na pwede i-jerk naman pala. So, ayoko nananakit. So, si Miss Yula Valdez ba ang type mo sa pagiging bida kontra bida mo? Well, yun ang gusto nilang ipeg. Pero syempre, dapat you have your own naman, diba? Trademark. Or your own kontrabida style, let's say. Speaking of sampalan, ready ka ba magpasampal sa mga artistang gusto mo makatrabaho? Ay, actually, gusto Diamond ko! Star, Kay Ate Dimples, sabi ko, totohanin mo yung sampal mo. Sabi niya, naku Pearl, hindi rin ako marunong sumampal. Which was totoo. During the shoot, hindi niya talaga ako kayang sampalin talaga na full maramdaman mo. Hindi talaga, hindi siya dumadap. Siguro ganun lang. Pero, di ba, pag napanood na si Ate Dimps, akala mo pag sa kadena ng ginto before, di ba? So, talagang ano rin, kumbaga, ayaw na rin manakit. Pares kami. Ayoko po talaga ding nanampal. Pero, to answer your question, yes, Angelica Panganiban. Yeah. Kahit left and right. Kahit left and right kay Angelica. Sampal na sampal. Parang ano yun, feeling blessed ka. Siguro invite niyo na lang po yung mga sa mga future niya. Okay. So, I'm inviting everyone to please watch I See You. Nasa Signal Play app to, guys. You have to download the app first. And then, subscribe, syempre. And then, yung full episode na papanood nun for just 20 pesos. Ganun siya kamura. Full 46 episodes yun. And yung BLT din, which will be released, I'm not really sure kung tama yung date ko. First week of September or end of August. Yun. Same din, Signal Play app din. So, yun po. Panoorin nyo, guys. Thank you, Baby Girl.